Broadcasting live, this is your Pinoy Street on AL Worldwide. Ang palatuntunan ito ay hatid sa inyo ng Rich Corp, Enriching Lives. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang cha ang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad, puro at subok na. Rich Corp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough at tuklasin ang marami pang health benefits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-Happy Cha. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Citronella Andas. Citronella Andas. Ang kauna-unahan at natatanging all-natural derma antibody spray na magbibigay proteksyon laban sa virus, bacteria, fungi at insekto. Citronella Andas all-natural derma antibody spray. Panlaban sa pandemya at nakamamatay na mikrobyo. Nagtataglay ng pure citronella grass oil at water extract o hydrosol dahil distillation ang paggawa nito. Citronella Andas all-natural derma antibody spray. 100% oil and water from green leaves of citronella, all natural ingredients. Ang inyong pangkontra at depensa sa laganap at kinatatakutang mga sakit. Citronella Andas all natural derma antibody spray. Protektado ka na. Detoxifier pa. Tanggal mga skin antigens. Panayad sa skin o kutis mo. Non-oily at hindi nakaka-dry. Citronella Andas all natural derma antibody spray. A quality product of Rich Corp. Enriches lives. Rich Corp. #Healthy Nation Philippines. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Maghahatid sa inyo ng mga kaalaman upang sumagip ng buhay ng ating mga kababayan gamit ang mga halamang gamot sa ating kapaligiran. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Magsusulong ng patuloy na pagtuklas ng lunas ng mga sakit na nagpapahirap sa mamamayan. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Magtuturo at magbibigay gabay sa kalusugan at kabuhayan upang umunlad ang sambayanan. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Ang sasagip sa mga nawawala ng pag-asa dahil sa kanilang karamdaman at kahirapang nararanasan. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Makakasama ninyo ang may likha ng mga produktong pinag-aralan, may bisa at subok na. Sagip Buhay. Narito si Patrick Roquel. Magandang umaga mga kaibigan. Muli po tayo sa ating himpilan ng Katipunan Channel. Yung mga nanonood, nakikinig po sa lahat ng parte ng Pilipinas at sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa. Alam ko po na andyan po kayo na nakatutok sa Katipunan Channel. Kaya sa iba po ay inaanyahan po namin kayo makinig at manood sa aming programang Sagip Buhay. Samahan niyo po kami sa isang oras nating pag-usapan sa Sagip Buhay, kalusugan at kabuhayan. Kaya po, mag-like, subscribe at i-share ang aming channel sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Maaari niyo po kaming sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay,
at dito po sa KDP Katipunan Channel. So please like, subscribe, and share. Welcome po sa ating programa. Alam nyo, ngayon ay makakasama po natin muli ang ating katuwang na si Miss Cathy Cruz. At alam nyo po ba, gumawa kami ng konting presentation para maintindihan po natin yung magandang topic natin for today. Ito yung about bagsik ng virus at saka ano yung magagawa ng mga halamang gamot kagaya ng lagundi. Kaya sana po ay nandyan kayo sa isang oras, makinig, manood, at hiningi po namin ng mga comments nyo rin, no? Nang sa ganun ay maganda yung ating usapan sa oras na ito. Kaya Miss Cathy Cruz, kamusta ka na? Mabuti, Sir Patrick. At Yes. syempre, ikaw din, kumusta? Good morning, good morning. Good morning. Yes. At syempre, magandang umaga din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako pa rin ng mundo, lalo na yung ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunang Sagip Buhay. At syempre, ang ating tunay na bida, si Sir Patrick Roquel. Ako po, sabit lamang po dito. Tayo dito, partner tayo dito. Kasi importante, Ma'am Cathy, lahat ng ibabahagi nating informasyon ay very talagang napapanahon. Okay? At bakit kailangan maging aware tayo? Yan, because of kailangan ma-maintain natin yung kalusugan natin nang hindi tayo mauwi sa sakit or sa pagkahawa. Yan ang importante sa ating pag-uusapan right now. So, kaya ang topic natin, di ba? Bagsik ng virus, alamin. Di ba? Kasi maraming nakakaalam yung mga narinig nila. Okay? Ano yung virus? Ano yung bacteria? Ano yung mga germs? Pero ano ba itsura nito? Bakit ito nakakatakot? Di ba? Bakit ito mabagsik? Bakit ito nakakahawa? And then till now, tumataas pa rin yung cases ng ating pandemya. Right? Sa India, nakita nyo, ano nangyari sa India? Kabilaan ang cremation ng mga tao. Nakalagay lang sila sa isang lugar na parang stadium or covered court at doon sinusunog yung mga bangkay ng mga namatay sa COVID-19. So, ito na lang isang halimbawa na talagang itong ating problema ng pandemya na virus ito kumbaga bagsik at sobrang nakakatakot. Di ba? Lalo na kung mahal natin yung pamilya natin. Oo nga, I agree. Right? At talagang mahalaga, Sir Patrick, na meron tayong natural na paraan. Yes, diba, and eventually, para labanan ang lahat ng malalaman natin ano ba yung mga pwede nating solusyon. Di ba? Kasi correct. alam mo ma'am, talagang importante naman yung vaccine. Why? Kasi kung titingnan naman natin yung ibang lugar, like for example, Israel, di ba? Sila yung unang bansa right now na pag pumasok ang mga bata, kasi pinapasok nila yung mga bata sa eskwelahan. Okay? Pero pag nasa loob sila ng school o nasa loob sila ng building, lahat yan nakamask. Pero pagka nasa labas na sila, even yung mga ordinary citizen, pwede na magtanggal ng mask. Ano ibig sabihin nun? Diba, controlled na nila itong pandemya na ito. Okay? But of course, marami pa rin paraan, no? Bukod pa sa vaccine. Kasi sila, mayamang bansa, kaya nakabili sila ng vaccine, tayo. Diba? Ilan pa lang ang nabaksinan. At tapos maraming mga tao na ayaw magpa-vaccine. Maraming tao na syempre natatakot kasi maraming mga naging balita na namatay, merong mga side effects, di ba? So, kaya kumbaga, paano natin susolusyonan kung ang kalaban natin ay napakabagsik, napakadelikado, di ba? So, may mga paraan. One is information. Ano ba tong kalaban natin? Ano ba tong virus na ito? Number two, ano yung mga other solution kung ayaw nating magpabaksin? Ano yung mga dapat nating iniinom o ginagawa? Diba? So, yan yung presentation natin for today. Kaya we can start, Ma'am Cathy, with our simple presentation sa mga nanonood nating mga kaibigan. Yeah. Okay? So, ano ba ang virus? Okay? So, meron tayong slides dyan, no, na pinapakita na kung saan itong simulan muna natin ano ba ang bago nagkakaroon ng mga salitang virus or germs or bacteria. Ano ang nangyayari? Meron tayong katawagan ng infeksyon. Di ba? At pag sinabing infeksyon, ito yung pagkahawa
o yung pagkakaroon ng sakit sa tao o hayop sa pamamagitan ng germs, maaring bacteria o virus, or magkasama. Okay? May virus ka na, may viral infection ka na, may bacterial infection ka pa. Right? For example, sinisipon ka, pero pwede kang nagdadiarrhea. Yan. Oh. So, yon. Kaya pwede magkasama yon. So, ang germs ay bacteria at virus kung tawagin ay microorganisms or mikrobyo na nagdudulot ng sakit sa tao o hayop. Okay? Even sa halaman. Okay? So, anything na buhay, living organism, pwedeng maapektuhan ng mga germs na yan. Okay? So, ano ngayon ang virus? Okay? Sabi, ang virus ay isang infective agent that typically consists of a nucleic and molecule in a protein coat. It's too small to be seen by light microscopy and is able to multiply only within living cells of a host. So pag tinignan natin itong virus nito, ang equipment lang na pwedeng gamitin natin dito, electron microscope. I don't know kung meron tayong sa Pilipinas, but I think meron naman. Pero napakamahal ng equipment nito, no? Kasi sobrang liit nitong germs nito, itong virus nito, para makita natin kung ano yung structure niya. Kaya ngayon, dito sa ating presentation, papakita natin kung ano yung nakita nila doon sa microscope niya. So, ano pa? Ang virus, mula sa Latin na virus, kaya tama si merong nagsabi ng virus, Si yeah? Presidente. Pero virus yun. Ay nangangahulugang lason. Okay? Ay isang submicroscopicong kagamitan ha, thing, na walang kakayanang mabuhay kung nasa labas ng isang selulang gumaganap sa tagapangsinaya or host kung tawagin. Okay? So ibig sabihin, kung nasa hangin lang siya, wala siya. It's just a thing. Pero pagka nasa host na siya, ano ba yung mga host na ito? Ito yung mga merong living cells. Ibig Ito sabihin yung mga living things. tao, hayop, plants, Halaman. o even bacteria. Okay? May Those buhay. are na may buhay. Okay? Because this, yung human, animal, plants, at saka itong bacteria, they have cells in it. Di ba? Sa yung composition natin. So, dyan dumidikit yung kagamitan na yan, itong virus nito, para magkaroon siya ng effect. Okay? But hindi siya buhay. It's a non-living. Di ba? So, magkakaroon lang siya ng effect pagka nandiyan na siya sa host na nakapag-infect na siya. So, yun ang virus. Okay? So, ano pang sabi? Sa larangan ng paggagamot, isang titik of molecula ang virus na nasa pagitan o gitna ng isang organismong may buhay at isang sustansyang walang buhay. Mhm. See? So, yun. So, yun the definition. Nilulusob ng mga virus ang mga selula na nagsasanhi ng karamdaman. Okay? So, ano yung mga example, for example, na nakikita nating viral diseases. So, ano yan? So, ang sample niyan ay rabies, di ba? Herpes, Ebola, smallpox, measles, mumps, rubella, chickenpox. So, alam natin yan kasi nangyari sa paligid natin yan, sa pamilya. Di ba? Polio, shingles, diphtheria, hepatitis, A, B, C, D, E. Dami. Di ba? Kung saan apektado ang liver. Oh. Yung common cold, yung sipon lang. Di ba? At saka different types of flu. Okay? So, ano pa yung mga ibang klase ng viral diseases? HIV, yung AIDS kung tawagin, leptospirosis, listeria, pertussis, yung whooping cough. Okay? And then, even yung dengue fever, viral yan. Chikungunya, Zika, even yung yellow fever. So, those are sample lang ha. Marami yan pag pinag-aralan. Pero ito yung mga kilalang viral diseases na kung saan naapektuhan yung ating pamilya, ikaw mismo, yung tao mismo. Di ba? Na lalo na pag pumasok itong virus nito sa ating katawan. So, pakita natin ngayon yung virus structure. Okay? So, pag nakita natin dito sa ating presentation yung virus structure, yan po yung itsura, different kind of, since marami tayong tinawag na viral diseases, so iba-ibang itsura ng virus. Diba? So, meron siyang, kung tawagin ay virions, okay? Ito yung laman, yung particle niya sa loob ng virus, no? Ito yung, meron siyang dalawang particle lang.
component ang virus. Kasi isa thing lang yan eh. Isa kagamitan o isang bagay lang siya. No? Ito yung tawagin nucleic acid at saka yung protein coat. So yun lang ang meron ang virus. Okay? So yung nucleic acid is a single or double-stranded RNA or DNA. Kaya mamaya makikita natin ano yung DNA viruses, ano yung mga RNA viruses. Yung coronavirus natin ngayon are RNA viruses. Kaya may naririnig tayong messenger RNA. This is yung vaccine na itinuturok sa atin. Di ba? Kasi yung mga vaccine na yun are viruses din. Although those are inactivated virus. Okay? So yun yun. And a protein coat. So kanina, yun yung component na nucleic acid and a protein coat which is called the capsid, which functions as a shell, yung covering, no, to protect the viral genome from nucleases and which during infection attaches the virion to specific receptors exposed on the prospective host cells. So meaning to say, yung kanyang membrane, meron siyang mga protein coat, di ba? Yun yung dumidikit do sa mga cells, sa mga host sa cells ng mga host. Okay? Ito yung tao, hayop, plants, or even bacteria. Okay? So, yan yung itsura ng virus. Okay? Okay, next slide. Okay, so makikita nyo dyan. Example ng herpes virus. Diba? So, pag tinitin mo, may capsid, tapos may envelope, may virus protein. So, yan lang ang itsura ng virus. And then, yung nasa gitna, yun yung nucleic acid niya, kung tawagin yan, double-stranded DNA. Okay? So pagka double strand DNA yan. Pagka single strand, ang tawag diyan RNA. Okay? So yan yung mga kumbaga yan yung mga particles na kung saan andyan ang brain, andyan yung orga, lahat ng memories. Parang may computer ka sa loob ng isang tag dito sa isang virus, no? So lahat ng para patakbuhin yung mekanismo ng infection nandyan sa loob. Okay? Yan yung RNA strands na yan at saka yung DNA strands. Okay? So example, kanina herpes virus and then poxvirus. So yan yung mga ano na yan, yung mga strands na yan. So balik lang ako dun sa ano ko, sa ano natin. Okay. Yes. So ang nucleic acid is an important class of macromolecules found in cells, in all cells and viruses. So lahat tayo, meron tayong nucleic acid. No? The functions of nucleic acids have to do with the storage and expression of genetic information. Yung DNA, kung tawagin yung deoxyribonucleic acid, encodes the information the cell needs to make proteins. Okay? So parang siya yung brain at saka nerve ng virus. No? Kung anong lahat ng impormasyon nandun yan sa nucleic acid. Okay? So, ano naman yung protein coat? A protein coat called the capsid constitute their surface. Ito yung membrane niya. Okay? Ito yung skin natin. Okay? Which houses the viral genome, which encoding the genes needed to build and replicate the virus inside its host. Okay? So, pag sinabi kasi nating ano pa, kasi yung genome, mamaya ano natin explain natin para maintindihan natin yung tinatawag natin genome. So, the function of this protein coat, fundamentally, it is the protection for the genetic material inside the virus and as an aid to infecting the host cell with the virus DNA. Essentially, the coat protein is a link between the genetic material infecting the host. So, siya yung gumagawa ng replication. Itong mga RNA strand nito, itong mga DNA strand na nasa loob ng nucleic acid. Okay? Protected ng nucleic acid. So, nasa loob ng virus. Okay? So, habang ang paraan niya is nagpapadami. So, nagsisend lang siya ng mga information na, sige, magparami na tayo kasi pwede na tayong mabuhay dahil nandito na tayo sa host cell. Di ba? So, kompleto na tayo ng mga gamitan natin. Kaya pwede tayo mag-multiply dito. So, yun. So, ginagawa yun ng RNA strands na yan na nasa loob ng virus. So, ano yung kanilang genome na sinasabi natin? Genome is the complete set of genetic information in an organism. Okay? So, kumbaga, ito yung laman ng utak mo. Yan. Okay?
It provides all of the information the organism requires to function. In living organism, the genome is stored in long molecules of DNA. Ito yung tawagin nating chromosomes. Okay? So, yan yung definition ng genome. So, ito yung kumbaga entire set of genes. Kunyari, kaninong anak ka? Dito ako sa genes ni Mr. Roquel, di ba? O ni Mrs. Di Masuay. That's my mother and my father, di ba? So, yun yung aking identity. Hindi ako pwedeng magkaroon ng genes na outside of my mother and my father. Di ba? Yun yung aking identification. Okay? So, yun. So, the human genome, for example, is the set of genetic information encoded in 46 chromosomes found in the nucleus of each cell. The chromosomes are organized into 23 pairs. Okay? One chromosome of each pair is inherited from the mother and one from the father. Okay? So, yan yung bumubuo sa pagkatao ng isang tayo as a human at even the virus. Okay? The virus particle or virion represents a virus in its extracellular phase. Okay? In contrast, there's different intracellular structures involved in the virus replication. So, yung virion naman, ito na yung mga different component of particle na nasa loob ng virus, which is nucleic acid, right? Or which is yung mga protein spikes niya o yung protein content niya na nandun sa surface niya, nasa membrane niya. So, a complete virus particle that consists of an RNA or DNA core, ito yung mga sinasabi natin kanina, could be an RNA or a DNA with a protein coat, sometimes with external envelopes, and that is extracellular infectious form of a virus. Kaya nga tayo, dito sa coronavirus, meron tayong tawagin spike protein. Okay? So, yan yung nasa membrane siya ng virus kung saan yan yung dumidikit doon sa cells natin. Okay? Yung cells natin ngayon ay meron kung tawagin yung ACE2. ACE2, yung angiotensin. Mamaya makita natin ha. Medyo naano lang ako doon. So wait ha. Ayun, ACE2 receptor, ito yung angiotensin converting enzyme 2. Okay? Na nasa cell ng human, ng host. Could be human, plant, animal, or even bacteria. Kasi host din ng bacteria. Okay? But of course, ito yung nandun doon dumidikit yung protein. Right? Like for example, sa coronavirus, doon dumidikit yung spike protein kung tawagin ng virus. Okay? So going back. So ngayon, meron kung tawagin tayo DNA virus or RNA viruses. Okay? So we can show actually yung sample ng mga virus structure na, yung virus na picture natin. So difference between the RNA and saka DNA viruses. The DNA viruses contain usually double-stranded DNA. Kaya yung sa herpes virus kanina pinakita natin double-stranded DNA siya. Okay? And rarely single-stranded DNA. Iilan lang yan na may virus, no? na nagkakos ng viral diseases. These viruses replicate using DNA-dependent DNA polymerase. Medyo malalim yan. No? But that is the definition of a DNA virus. So, ibig sabihin, ano lang siya? Para mag-replicate siya, kailangan niya ng DNA-dependent DNA polymerase. Okay? Compared to DNA virus genomes, which can encode up to hundreds of viral proteins. So, marami siyang pwedeng ma-produce na viral proteins, okay, na that will infect the host. The host could be animal, human, plants, or bacteria. Okay? The RNA viruses have smaller genomes that usually encode only a few proteins. So yun yun. Konti lang siya, maliit lang siya, but very delikado ang RNA viruses, which is an example of which is this coronavirus. Right? Okay. So may picture tayo niyan ng coronavirus. Okay? So, doon tayo mag-focus sa RNA viruses. Okay? Kasi yan yung meron tayo right now sa pandemya.
So the RNA viruses, also known as retroviruses, have RNA as their genetic material. So ito yung mga single-stranded ang structure niya doon sa loob ng virus. No? Some example of these retroviruses are hepatitis viruses. Di ba nakakahawa yan? HIV, AIDS, di ba? So when these viruses enter a host cell, they must first convert the RNA into DNA. So yun yung kanyang identification. See? So nagdo-double standard pa siya, di ba? So from RNA na siya, nagko-convert siya sa DNA. Okay? Para makapag-infect siya at kaya ganun siya contagious. Okay? So RNA viruses is a human diseases causing RNA viruses include yung mga orthomyxoviruses, no, hepatitis C, okay, Ebola, SARS, ito yung SARS, MERS-CoV, yung mga yan. Ano pa ba yung H1N1, di ba? Kaya nakakahawa yan eh. Those are RNA viruses, no. Even the HIV, which is yung human immunodeficiency virus. Okay? So why is it more dangerous, itong RNA viruses? RNA viruses generally have very high mutation rates compared to DNA viruses. Ibig sabihin, mas mabilis silang mag-replicate. Yun yun. Kaya mabilis silang dumami. Yun ibig sabihin ng replication, mag-multiply. Okay? Because viral RNA polymerases lack the proofreading ability of DNA polymerases. The genetic diversity of RNA viruses is one reason why is it difficult to make effective vaccine against them. So mahirap silang kopyahin. Yeah? Kaya mahirap gumawa ng panlaban dyan, especially in the vaccine. Kaya anong ginawa ng isang kumpanya? Gumawa siya ng vaccine made of mRNA. Diba? Since mahirap siyang kopyahin, kinuha niya itong spike proteins sa virus, di ba? At yan ang itinuturok ngayon sa tao. Right? But of course, since napakaliit ng kagamitan na ito, di ba? Sabi, kagamitan or equipment ng virus na ito, hindi natin malaman kung yung itinuturok ay meron pang live virus doon or spike proteins lang. Di ba? Pwedeng namatay siya, and then the spike protein is still there, di ba? Kaya pagka itinurok yung vaccine na yan sa tao na mayroong mRNA, okay? So, ma-identify na tao na kalaban, and then once na nag-react ang katawan doon, magkakaroon na siya ng antibody after few days. So, once na dumating yung talagang totoong coronavirus na COVID-19, alam na ng katawan ng tao, since may antibody na siya, na ito yung lalabanan ko. At kahit kilala ko to, na may spike protein nito. So, yun ang trabaho ng vaccine. But of course, since napakahirap gayahin or napakahirap sundan yung takbo ni RNA viruses, kaya ganyan yung sistema ng vaccine natin right now. Right? Yung isang form naman ng vaccine, ito ko tawagin yung inactivated vaccine. Ibig sabihin, inactivated viruses. Ito yung mga actual na COVID-19. Inactivated, ibig sabihin, wala na siyang buhay, wala anything, patay na, totally hindi siya makaka-infect. Diba? So, ganun din yung mechanism. Pagka tinurok sa yung vaccine na yan, magre-react ang katawan mo, yung antibody mo, mas magpo-form ng immunity after few days. And then once na dumating yung talagang toong COVID-19 sa katawan mo, itong infection ng coronavirus, okay? So yung katawan mo ngayon is since kilala niya na yung may spike protein, lalaban ngayon siya para patayin niya yung pumapasok na yan. But of course, ito yung pagkakaalam ko lang, kaya yung iba walang nararamdaman na pag tinunok sa yung Sinovac o itong inactivated vaccine nito, okay? Wala kang masyadong effect sa iyo, di ba? Kasi ilang virus lang 'yon na inilagay doon na patay, na walang makaka-infect. Kaya pwede ka pa rin mahawa, di ba? Kaya pwede ka pa rin, mabilis ka pa rin mahawa. But kilala na ng ibang antibody mo yung spike proteins na yun na nandun sa vaccine na yan ng Sinovac.
So yon, okay? So kaya wala masyadong effect ang, di ba, yung wala akong naramdaman, okay lang ako, di ba? Pero kung tutusin, carrier ka. Kasi hindi mo alam kung yung lahat ng vaccine na itinulok sa'yo ay talagang totally inactivated na nga. Di ba? Kaya kita mo, nag-spike yung surge ng infection nung nagkaroon tayo ng vaccine. Right? Oh. So the DNA viruses comprise important pathogens such as, ito na yun, herpes viruses, smallpox viruses, adenovirus, papillovirus, among many others. So, hindi masyado nakakahawa. Di ba? Oh. So, yun yun. So, coronaviruses, punta na tayo sa coronaviruses, no? Primarily infect a human lung cells through a receptor of an enzyme called angiotensin-converting enzyme 2. Ito yung katawagan ACE2 receptor. Okay? So, itong enzyme 2 receptor ito is an enzyme attached to the membranes of a cells located in the lungs, arteries, heart, kidney, intestines. So, anywhere na pumasok itong virus nito sa katawan natin. Okay? So, ibig sabihin, ang unang pasok nga niya actually nasopharyngeal. From your nose to your mouth, di ba? Remember, lahat ng components ng katawan ng tao ay may cell para mag-multiply siya dyan. Okay? So ipakita naman natin dyan yung sample nung picture nung cell na may virus. Okay? Okay? So nakikita niyo ba yan yung illustration na kung saan yung coronavirus, yung kulay blue, di ba? Okay? Tapos meron siyang kumbaga yung parang yung linya na yan ay that is a membrane ng cell. Okay? So once na dumikit yung spike proteins na yan, yung nandun sa corona ng virus na yan, okay? Pupunta siya, may iwan siya dun sa membrane, dun sa ACE receptor, okay? 2, and then totally mawawala yung protein na yan, papasok kayo dun yung sa cell ng tao o cell ng host. Okay? Tao, animal, plants, or even virus. Okay? Pagpasok niya dyan, marami siyang period na incubation, kumbaga, para mag-multiply. Okay? Pupunta siya sa different parts of the cell. Yung nakakita tayo dyan ng mga mitochondria and so forth. Those are different lysosome, di ba? Hanggang sa lumabas na siya sa cell na nagparami na siya. Okay? So, buong-buo na ngayon siya. Nanganak na siya ng maraming, yung isang virus na naka-apekto, yung exocytosis, lumabas na siya sa cell, okay, ng host, at nagpaparami na siya, pupunta siya sa different parts of the body. Okay? Kasi pwede siya, remember, ang red blood cell, kaya nga red blood cell, di ba? Pwede siya magpunta sa bloodstream natin. Lahat ng skin natin may capillaries. From that capillaries, papunta yan sa different vessel, papunta yan sa different parts of the body. Maapektuhan niya na yung different, since nasopharyngeal yan, papunta yan sa lungs. Di ba? Papunta yan sa, different, kaya unang inapekto dyan is sa lungs. Okay? Kaya after the incubation ng virus sa katawan natin, so may shortness of breath ka na, kasi yung cells ng lungs natin, tinitira na ng virus yan, nagpaparami na siya doon. Kaya naapektuhan na yung sistema ng paghinga mo, di ba? Marami, may nagkakaroon ka ng pneumonia. Remember, what is pneumonia? Pneumonia is bacterial infection. Di ba? A virus na pinag-usapan natin. So maybe, sa air pa lang, kaya mukhang para pwede siya maging airborne, di ba? Sumakay siya sa virus, sa bacteria, nagparami siya doon, pumunta sa katawan ng tao, nagkaroon ng bacteria yung infection yung tao, so pumunta sa lungs, nagkaroon ng pneumonia, so naghalo-halo na doon, may bacterial infection na doon, may viral infection pa siya. Right? Nagpaparami yung virus doon. So yan ang trabaho ng virus. Kaya in certain period of time, 1 week, 2 weeks, delikado na yung tao pagka nagpadami siya na nagpadami dyan. And this, sabi nga natin, RNA viruses are very contagious, single-stranded, kasi ang hirap niyang, kumbaga, parang wala siyang isip, ano lang siya, hindi siya kayang gayahin ng sino man, may unique personality siya. Yun eh.
Okay? Oh. So, how does COVID-19 affect the body? Okay, so nandun na siya, nasa loob na siya ng body, diba? Ng cell na natin. No? COVID-19 seems to be able to attack cells that line your blood vessels. So yun yung sinasabi ko, even capillaries, diba? Nakarating siya sa major blood vessels, the veins. No? Aside from heart issues, it can also cause blood clots that lead to stroke or pulmonary embolism. People who are seriously ill with COVID-19 often have much more of a substance doctors called D-dimer in their blood that signals more blood clots. Okay? Kaya tinan mo yung nagpapaturok ng vaccine. Di ba? Since virus yung itinurok mo, di ba, na ang common problem, nagkaroon ng blood clots. Ano ba yun? AstraZeneca ba yun? Di ba? Oh. So, ibig sabihin, baka may buhay doon. We don't know. Di ba? Oh. Kasi yan ang effect eh. Oh. So, when is COVID-19 most contagious? Saan siya talagang nakakahawa ng gusto? We know that a person with COVID-19 may be contagious 48 hours. Ha? So, ibig sabihin, 2 days before starting to experience symptoms. So, ibig sabihin, pwede ka maging asymptomatic. Wala kang anything na nararamdaman within 48 hours. Pero, hindi mo alam, dumadami na para sa katawan mo. Okay? So, after 48 hours, yun ang incubation period niya, doon ka na nagkakaramdam ng sinisipong ka na, inuubo ka na, may plema ka na, di ba? Iba na yung pakiramdam mo, meron ka ng sore throat, meron ka ng nanunuyo na yung lalamunan mo. So, yun na yung mga effect. Okay? So, emerging research suggests that people may actually be most likely to spread the virus to others during the 48 hours before they start to experience symptoms. Kaya even yung mga nagpa-vaccine na, since virus yung inuna dyan, dapat may nagpapahinga pa sila ng 48 hours. Huwag muna silang makipag-connect sa mga sa family nila o sa mga different tao. Kasi hindi natin masabi. Kaya nga dumami ang infection di ba? Oh. So yun yung nangyayari. Within 48 hours, pwede siya makahawa. See? So yan yung how contagious the COVID is. So how long does the coronavirus last if you get it? COVID-19 recovery period depends on the severity of the illness. If you have a mild case, you can expect to recover within about 2 weeks. Kaya nga sabi, di ba, mag-quarantine ka ng 14 days. So 2 weeks yun 7 plus 7. 1 week plus 1 week. But for more severe cases, it could take 6 weeks or more to feel better and hospitalization might be required. Kasi may shortness of breath ka na. Apektado na ang lungs mo, respiratory mo. Even yung auntie ko, actually, may pneumonia na siya. So sabi nga doon, mamaya babasahin natin about cytokines. Kumbaga nagpunta na sa heart, kaya siya natumba, kaya siya na-aksidente nung time na natumba siya. Hindi yun dahil sa natapik siya, kundi nagkaroon siya ng mild stroke. See? Because affected na yun ng COVID, yung kanyang heart. Yun ang sabi ng doktor, yung cardiologist niya. Okay? Oh. So, ganun ka-delikado ito, no? Okay? So it could, but for more severe cases, it could take 6 weeks or more to feel better and hospitalization may be required. Kaya kailangan natin ng oxygen dyan para makatulong sa tao. Kailangan ng mga management like nagbibigay na ng antibiotic, nagbibigay na ng different modalities ng treatment, no? So yan yon. So how does COVID-19 kill? The virus may directly attack the lining of the heart and blood vessels, which like the nose and the alveoli, are rich in ACE2 receptors. So ito yung sinasabi natin, di ba? Para pumasok siya sa katawan, yung spike proteins na yan, didikit dun sa ACE2 receptors. Okay? And then, parang ano yan parang meron ba tayong suction, di ba? O habang sinasuction mo siya, natatanggal yung spike proteins and then yung virus na papunta na doon sa cell membrane hanggang sa nakapasok na siya sa loob ng cell. Okay? So, or perhaps lack of oxygen na. Okay? Due to the chaos in the lungs, damages blood vessels. Or a cytokine storm could ravage the heart as it does to other organs. Ito yung tumawagin ng cytokines.
So ano ba yung cytokines? Very fast lang, no? What is cytokine storm? COVID-19 infection is accompanied by an aggressive inflammatory response with the release of a large amount of pro-inflammatory cytokines in an event known as cytokine storm. Okay? The host immune response to the SARS-CoV-2, which is COVID-19 virus, is hyperactive, resulting in an excessive inflammatory reaction. So, ibig sabihin, namamagana yung mga organs niya, like yung vessels niya at saka yung kanyang heart. Okay? So, doon na niya pinapatay yung tao. So, yung cytokines niya, yun yung storm, no? So, pinamamaga niya na yung mga cells, yung tissue mismo, yung organ na. Okay? So, yun yung cytokines. So, COVID-19 virus is an envelope virus with a fragile outer membrane. Ito yung spike proteins, no? Na kung saan nakadikit doon sa outer membrane na yan, fragile. Ibig sabihin, madali siyang masira, madali siyang mawala doon once na-dumikit siya sa ACE2 receptor na pinag-usapan natin kanina. And generally, envelope viruses are less stable in the environment and are more susceptible to oxidant, such as chlorine, alcohol. So yan yon. Kaya sabi dito, madali siyang mapatay. Di ba? Madali siyang mawala sa environment, surroundings. Pero mahirap siyang mapatay sa pag nasa loob na ng host cell. Di ba? Kaya tayo, noong una, di ba, last year, kabilaan na walang alcohol, na walang kumbaga nagkaubusan, di ba? Tapos may misting pa ng hypochlorite, may misting pa ng chlorine, di ba, para mapatay ba yung virus sa air. Kasi nga, we believe that is airborne. Why? Because, remember, ano bang nasa air, nakasuspend yan, are also bacteria, right? Eh kung sumakay siya sa bacteria at nakarating sa tao, doon siya yun ang naging host niya. And then, from there, nag-multiply na siya doon, nakarating sa tao na. Nahingin na ng tao yan. Nakarating na sa nasopharyngeal mo. Tuloy-tuloy na siya may incubation na. See? So that is the COVID-19 virus. Okay? So brittle siya, kaya madali siyang ma-destroy. Kaya nga, kami, sa kumpanya namin, gumawa kami ng mga hand sanitizer. Okay? Lalabas na yung alcohol namin with citronella. Kasi we believe, with citronella, alam mo, meron siyang antiviral study, yung oil. Meron siyang antibacterial. Okay? Antifungal. So these are really from plants, but ang dami niyang effect na pwedeng gawin na maitulong sa household natin, sa tao, most especially. Okay? Kaya sana makita natin yung mga different products nito, no? Kaya sabi natin, di ba, ano yung pwedeng mag-destroy dyan? Are chlorine, alcohol, at saka yung mga other products na nasa labas na. But remember, pag alcohol, kailangan 70% ethyl alcohol. Okay? Or 90% isopropyl alcohol. So yan yung pwedeng makapatay sa kanya. But of course, tingnan nyo naman, every time na naglalagay ka sa kamay mo niyan, di ba? Hindi ba nagkakos ng dryness? Pag nag-cause ng dryness yan, anong pwede mangyari? Pwede pasukin pa magkaroon ka ng mga breaks sa skin mo, and then what will happen? Madali kang pasukin niya ng bacteria. Di ba? Kaya kailangan may moisturizer ka rin. Yun. Pagka yung alcohol mo, kailangan may moisturizer. It can kill, but also can cause damage also to your skin. Right? Eh kung every time na pumunta ka sa commercial area, punta ka sa isang bangko, punta ka sa kabilang bangko, punta ka sa lahat, nag-spray na alcohol, super dry ka dyan. Di ba? Kaya we made products made of citronella that has moisturizing effect, that has antiviral effect, that has antibacterial and even antifungal. So yun yung mga nakikita natin sa screen. Okay? So coronavirus particles, balik tayo sa coronavirus, no? Are rapidly inactivated, killed by exposure to 70%. Kaya yung sinabi ko, exposure to 70% ethyl alcohol or 90% isopropanol. Ito yung mga rabing alcohol. Hydrogen peroxide solution, hypochlorite bleach. Ito yung mga disinfectant ng swimming pool. Okay? Soaps and even detergents. Okay? Any soaps or detergents will do. Kasi pag nagbubble yan, talaga sumasama na dyan yung lahat ng microorganism na nasa katawan mo o nasa kamay mo.
as well as UV light and the high temperatures of cooking. So that's how you kill this coronavirus. No? Nga lang, pagka nasa katawan mo na yan, di ba? Alam mo, humarap ka sa UV light. So kaya, importante yung araw. Di ba? Importante pataasin yung vitamin D mo. Okay? So out of this presentation, nakita natin may mga different products na pwedeng sumagot sa kalusugan ng tao. Okay? Andiyan ang alcohol, andiyan ang hand sanitizer, andiyan ang panlinis, yung Petrocin. Kasi importante, ang importante pa rin sa health protocols natin, hand washing is very important. Bakit? Ano ba ang hand washing? Ang hand washing, also known as hand hygiene, is an act of cleaning hands for the purpose of removing soil, dirt, and other microorganisms. So simple as that. Diba? So, importante yan kasi from there, makakaiwas tayo sa germs, makakaiwas tayo sa sakit. Okay? So, yun ang importante natin. So, kaya maghugas, magsabon, mag-handsan, or mag-alcohol. But of course, kung ayaw mo maging dry ka, mag-handsan ka na merong moisturizer, kagaya ng Andas hand sanitizer, yung Andas defense namin. Okay? So, since airborne, pwedeng airborne ang virus, no? Na minsan sumakay pa sa bacteria. Since may antiviral, antibacterial ang citronella, you can spray it, di ba? Sa environment, sa surroundings mo. Okay? Lalo na kung nakaharap ka ng nagpabakuna or immediately nagmalaki itong si binukunahan, ang daming kinausap, di ba? Tapos biglang sa pagkukwento nyo, nalaman mo na nagpabakuna siya, pwede pala siyang carrier, mag-spray ka lang. Yung citronella spray, it can also help, no? Or yung mga other chemical, kayo mamili kung natural o chemical, di ba? Na pwede nyo i-spray sa surroundings mo, na even yung mga pinuntahan ng mga infected na may COVID. No? But of course, hindi natin alam, kaya nga problema natin right now, who are asymptomatic sa palibot natin and who are nanabaksinan. Kaya kailangan magdala kayo palagi ng alcohol, magdala kayo palagi ng anything na pwede mong i-spray, di ba? So that you are protected, yung katawan mo. Alam mo, Ma'am Cathy, sa UK, yung mga armies doon believes insect repellent may protect people from the coronavirus and scientists have started testing it. So I know, over this year, ginagamit nila yan since nung first parang itong COVID nito sa United Kingdom. So kaya nagkaroon ako ng idea na talagang yung insect repellent, okay, can protect the people from coronavirus. So ano ba yung insect repellent na meron tayo right now? Number one, na pinakamaganda na natural is citronella. Diba? Kaya napatunayan natin citronella can repel mosquito, can even kill mosquito at higher concentration. At kami, yung citronella spray namin at 5%, pinag-aralan namin, kung tawagin yun bioefficacy, it can really kill mosquito and protect you from 8 hours. So yun ang maganda sa study ng citronella ng Andas. Okay? So, kaya ito, inano ko lang, sinama ko sa presentation. So the main chemical component of citronella oil are yan, yung mga citronellic acid, citronellol, geraniol, campin, so limonene, those are the components of the citronella that can really has the antiviral, antibacterial properties and antifungal. Important pa rin yung ating social distancing. Di ba? Kaya dapat sa dami ng problema right now, always observe social distancing. Okay? So that is now how we prevent yung mga other forms, no? How to prevent the spread of the virus. But the most important thing is, ano yung pwede mong inumin na i-take, right? Para totally ma-protectionan ka. At kung sakali man na ang virus ay nasa katawan mo pa, pwede kang matulungan nitong plants nito, which is Dalagundi or Vitex Negundo. Okay? So isinama natin yung mga presentation material ng Vitex Negundo. Sana yung mga nakikinig sa atin, nakakapanood, puntahan lang nila yung YouTube, Puno Sagip Buhay. Ang dami natin pinag-usapan doon about Vitex Negundo. Di ba? Na talagang introduce natin to na
inaantay na lang natin yung paglabas ng last stage ng clinical trial. On the first stage ng clinical trial, as per report ng UP Manila, na sila nag-study niyan, ang sabi at 600 milligram or 1.2 grams, pwedeng makagaling ang lagundi per se, no? Powder or capsule or tablet, no? Or nasa syrup siya, pwede siya makagaling ng taong may symptomatic na mild to moderate. Okay? So meaning ng stage 1, ito yung meron kang problema na nararamdaman sa sore throat mo, nanunuyo, wala ka ng panlasa. So yan, pwede mong gamitin ang Vitex Negundo or Lagundi. Why? Diyan yung pag-uusapan natin right now. Because this Vitex Negundo, bukod dun sa bronchodilating effect niya na pinag-aralan sa UP Manila, na kaya nasa butika siya as herbal medicine, okay, bronchodilating, ibig sabihin pwede siya sa ubo, anti-tussive, or nakakapagpaluwag ng hininga ng tao. Inailalabas niya yung phlegm ng tao. Okay, yan yung work ng Lagundi na approved ng FDA. But of course, as per study, ang Lagundi has two major components, no? Kung tawagin yung quercetin tsaka yung vitexin. Okay? Doon sa study ng mga doktor sa UP Manila, yung antiviral effect o constituents ng Lagundi, okay? Meron siyang quercetin na pwede siya sa influenza at saka sa SARS-CoV-2. The SARS-CoV-2, that is the coronavirus COVID-19. Okay? At yung vitexin na yan, nung pagsusuri nila, okay, ay pwede siya sa SARS-CoV-2. Parehong component niya ng Lagundi, yung quercetin tsaka vitexin. See? So napakaganda ng plants ito sa ating katawan. Kasi it will protect us and it will always and also treat us kung sakaling may COVID-19 na tayo. Why? Anong trabaho ng dalawang components na yan? So meron silang high affinity. Ibig sabihin, kumbaga, para sa virus, uy, ang ganda naman nung material na yon. Didikit nga ako dito. So may affinity siya. Parang handsome or guwapa. Diba? So yun ang itsura. Nakikita siya ng SARS-CoV-2, doon siya didikit. Okay? Pag dumikit siya doon, nag-bind siya doon, definitely, hook ka na. Ako nang bahala sa'yo, coronavirus, patay ka sa akin. Sabi ni quercetin tsaka vitexin. Kasi, meron akong panlaban sa'yo. Ito yung mga, mamaya i-explain natin bakit. Diba? Na pwede niyang sirain yung coronavirus sa katawan natin. Okay? Of that super ingredient or that component of quercetin tsaka vitexin. Yun ang nagagawa niya. So, yun ang study. Okay? Going back. So, why Lagundi? So, alam natin, Lagundi has a 5-chase tree with longer middle leaflet and yung versus lateral leaflet. Okay? Malilit yung mga dahon niya sa tagiliran. Yung middle niya, mahaba, malaki. Similar to marijuana. Kaya nga sa ibang country, ayaw pa siya payagan kasi na-associate siya sa marijuana. Filipino traditional healers use this for cough and respiratory ailments. So yung non-clinical studies, ibig sabihin, or non-human studies, kumbaga, pinag-aralan to sa mga rat, sa cat, okay? So, in vivo or in vitro, sa labas o sa loob nila, it shows safety studies. The Lagundi does not damage the DNA cells. So yun ang ganun, hindi niya iniiba kung ano yung identity ng cells na yan. Okay? So, kumbaga, iminimeri niya hanggang sa totally kung ano yung naka-apekto doon sa cells na yon, kaya niyang patayin. Okay? So, other non-clinical studies that shows evidence of pharmacological studies, yung clinical trial done in children and adult, Lagundi has a bronchodilating activity. So, yun yung study. Antitussive, effect and reduce cough in few days. Actually, in 3 days. So, in silico research, in relation to SARS-CoV-2, two of its components like quercetin and vitexin showed a high affinity to RNA-dependent RNA polymerase like that of remdesivir. Okay, yun yung binibigay na antibiotic, antiviral sa pag nasa ospital na sila.
showing potential antiviral activity by possibly inhibiting this RNA-dependent RNA polymerase by replication. So once na nakakonect na itong lagundi with its vitexin at saka yung quercetin, okay, pinapatay niya ngayon yung RNA ng coronavirus. Definitely hindi siya makapag-multiply. Yun yun, hindi siya magpaparami na. So yun yung nagagawa nito. So vitexin is also found in Vitex negudo, which is also found to have high binding affinity to all three virulents. Ito yung mga talagang super nakakahawang proteins, no? Like yung kung tawagin yung non-structural protein 1, non-structural protein 3C, tsaka yung SARS-CoV ORF7A. Ito, very technical, kasi ito yung report ng mga doctors na nag-aral ng lagundi na nakita nila sa kanilang pag-aaral. Okay? So, ibig sabihin yan, pinag-aralan po ang lagundi na antiviral. At bakit antiviral? Kasi kaya niyang gamutin ang sakit mo kung ikaw ay may COVID-19 dahil kaya niyang pigilan ang pagdami ng RNA viruses o ang pagdami ni COVID-19 sa katawan mo hanggang sa totally makarecover ang katawan mo. Diba? So yun ang nagagawa ng mga components na yan ng lagundi. So, Vitex, ito yung sa research ko naman. Okay? So, tinignan ko, gaano kadami ba itong quercetin nito o Vitexin sa lagundi na yan? So, sabi sa nabasa ko, Vitex negundo leaf also contain high amounts of bioactive compounds, including total phenolic compounds, of which, masyadong medyo technical to, no? Merong siyang 363 mg, may epicatechin, 16.98, quercetin, ito yung binabanggit natin, has 13.45 mg per gram. Ibig sabihin, sa 1 gramo ng leaves o yung powdered material, may 13.45 mg ka ng quercetin na pwedeng lumaban doon sa virus na nasa katawan mo. And doon sa aking pagbabasa, nakita ko 10 to 100 mg ay effective na para inhibit niya yung replication ng virus, yung RNA replication na yan. See? 13.45 ang nasa 1 gram ng milligram. 13.45 milligram nasa 1 gram ng leaves. Okay? So, isang kutsarita is 600 milligram. 2 kutsarita is 1.2 grams. Kaya, sabi ko doon sa Happy Cha natin, isang full teaspoon, that is equivalent to 1.2 grams. 2 capsule ng Flemex capsule. Yun, sinukat ko yan. So, ibig sabihin, doon pa lang sa isang kutsarita na yan, 1.2 grams, ay napaka-effective na para patayin ang COVID-19 sa katawan ng tao. Ibig sabihin, hindi padadamihin, nag-inhibit ng replication. Galing, di ba? And that is the work of nature, right? Galing kay God yan. Hindi galing sa tao. Okay? Quercetin is a plant flavonol from the flavonoid group of polyphenols. Medyo high-polluting to sa tao, di ba, masa? Pero flavonoid siya. That is a constituent of a plant. No? It is found in many fruits, vegetable, leaves, seeds, and grains. Even red onions, kale, are common food containing appreciable amounts of quercetin. So marami tayong mapagkukunan yan. But of course, ang problema doon, niluluto natin yung mga pagkain na yan. So pwedeng ma-destroy yung quercetin. Right? Kaya nga, meron tayong capsule sa Flemex at meron tayong Happy Cha na pwede mo lang hindi, kumbaga, niluluto mo siya, yes, but the antiviral mechanism is still there kasi yung iba, pwede mo namang, kung sandali lang naman mo siyang lulutuin, naandun pa rin yung component na yan. Okay? So, quercetin is a plant pigment, as I said, that belongs to a group of flavonoids. No? Na makikita natin yan sa different plant material like leaves, grains, fruits, even yung wine. Okay? So it has a potent antioxidant properties. Okay? Kaya siya very good for COVID-19.
antioxidant. So tawag dito, against do sa mga oxidant na pumapasok sa katawan mo, germs, bacteria, and this is virus. Okay? So pinapataas niya yung immunity mo. Yan yung maganda dun sa effect ng quercetin. Okay? So, yan yon, all about quercetin. And the study of the quercetin suggests supplementation may promote antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, and immunoprotective effects. Okay? So, quercetin has been studied in various types and models of viral infection due to its promising antiviral effects, inhibiting polymerases, proteases, reverse transcriptase, suppressing DNA gyrase, and binding viral capsid proteins. So, yun ang nagagawa ng quercetin. So, yun. So, kaya yan, importante, yung quercetin na yan, nasa lagundi. That is important. At yan ay pinag-aralan. Hindi mabubuo itong mga salita, sinasabi natin kung hindi yan pinag-aralan po ng mga dalubhasa na mga eksperto. Nakita yan. Okay? Napag-aralan yan. And the other component that gives antiviral effect is the vitexin. Okay? So, itong vitexin ito is a apigenin flavone glycoside. So, another term. Okay? Found in food and medicinal plants. Yung flavone na yan. Okay? It has a variety of pharmacological effects including antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer, and neuroprotective effects. Okay? And of course, ang pinakamagandang nakita sa study, okay, itong vitexin ay may high affinity na once nag-bind sa RNA strands ng virus, ini-inhibit niya yung replication. Even do sa pinaka virulent na virus, na receptors. Ito yung tinatawag natin na kanina yung SP1, SP3, at saka yung ORF7 na pinag-aralan nila. See? So yan po ang kagandahan ng lagundi. Okay? Kaya po kami ay patuloy na nakikipag-communicate, di ba? At gusto kong i-present sa inyo ng malinaw na kanina nakita nyo kung gaano ka-contagious itong virus nito, coronavirus, from a different viruses na example, di ba? But of course, with this natural product na lagundi and the happy cha, na powdered form, wala tayong iniba, wala tayong idinagdag dyan, wala kong iniba, kayo na lang gumawa ng masarap na preparation nyo, kung paano nyo pasasarapin sa katawan nyo. But of course, the natural thing is just add water or i-heat mo, i-boil mo sa konting water and drink it. It's best. While kasi yung liquid form niya, yung tiyaanan niya, is the most absorbable form na dadaan sa nasopharyngeal mo, sa mouth mo, papunta sa stomach mo, di ba? So, kung ano man yung mga nakatikit dyan, sa throat mo, sa buccal cavity mo, eh pwedeng, with that simple component ng vitexin and quercetin, pwede niya labanan yung mga viruses na yan. And basically, pag pumunta niya sa system mo, nadami siya dyan, kung nasaan ang sinabi nga natin, may high affinity, nai-inlove dyan si SARS-CoV-2, okay? So, makukuha na siya ni vitexin, ni quercetin, ni lagundi per se, definitely it will stop the replication ng virus eventually. So, makaka-recover ka. And of course, para hindi ka magkasakit, uminom ka na agad, para pagka pumasok sa si virus pa lang, pumasok sa ilong mo, pumasok na sa mouth mo, immediately, di ba? Kung mataas yung vitexin, quercetin component ng katawan mo, so, combating na siya. Di ba? Nakikipaglaban na siya. Okay? So, hindi ka magkakasakit. I hope that with the final explanation of the doctors. No? Ako naman po ay isang medical technologist. Kaya po ako nakakapag-present ng ganito dahil konting pong research, konting pag-aaral, pero kung may konting pong pagkakamali at saka konting hindi tayo maintindihan, very free na i-research din po natin para sa ating kaalaman at sa ating safety.
Di ba? But what's important is naibigay po namin sa inyo ang magandang usapin nito. Okay? So, Ma'am Cathy, meron ka bang... Yes, natuwa ako. maganda ba? Hindi ko alam kung presentation natin today. Na-explain ko ng tama eh. Pero tama ho yun. Kasi meron tayong sinundan na research material eh. Di ba? Hindi lang to basta inisip mo or sinabi. Di ba? Yes, so, meron tayong mga proof and evidence. Okay? So, that's important. Oo. At actually, meron tayong mga texters. Maganda siguro, babasahin ko na lang, Sir Patrick, no? Yeah. Oo. Mula kay Fortunato Reyes, sabi niya, Good AM, Ma'am Cathy, at sa kasama mo, ang mga namatay sa India, sila yung mga na-injection na ng COVID vaccine last year. Wow. Humina ang kanilang immune system at nag-lockdown pa sila doon at sabay pa 5G. Hindi ko maintindihan kung ano yung 5G. At mula pa rin ka... Yes? Ma'am Cathy, singit lang ko doon. If that is true, di ba? Kasi nakita natin. So, ibig sabihin, kahit vaksinan ka, dapat mataas pa rin ang immune system mo. Correct. Diba't lumalaban ang katawan mo. Huwag kang magpapababa ng resistance mo. Alam mo, para mag-test ka ng immune system, kasi kung sa laboratory, meron kong tawagin IgG. Yan, medyo mahal yan. Okay? Pero kung wala kang ibig sabihin, konti yung amount na nasa bulsa mo para magpa-test ka sa laboratory, para matest mo yung immunity mo, ang gawin mo, magpagod ka. Okay? Magpagod ka, magpapawis ka, tapos maligo ka. Pagka nakaramdam ka ng pinawisan ka o nag-init ang katawan mo or tumaas ang temperature mo, ibig sabihin lumalaban ang katawan mo. That is a good immune response. Di ba? Pero pagka nanghina ka, nanlata ka, humiga ka, bababa ang immunity mo niyan. Kaya pagka may COVID-19 ka, kailangan labanan mo siya. Di ba? Palabasin mo sa katawan mo yung immune system mo. Kasi lumalaban yan eh. May antibody ka eh. Right? Hanggang sa makagawa ka ng antibody really for this COVID-19. Mula na may text pa tayo, Sir Patrick, mula kay MacBT, pancreatic na ng kabato. Hindi ko masyadong maintindihan. At na mild stroke at high blood. Lagunditi ay pwede po ba sa may sakit na ganyan at pwede sa bata? Nako, hindi ko masyadong no. But basically, pag ang pinag-usapan natin ubo, may plema, shortness of breath, di ba? Pwede yan, lagundi. Pero yung mga talagang other sakit, tatanungin natin sa magaling na doktor. Oo. Kasi mahirap yan. Mahirap sagutin na basta hindi natin ibinibigay ng basta-basta. Diba? But it helps. Kasi alam mo, meron ako isang kaibigan, nag-dialysis siya kasi nagkaroon siya ng kidney stone na ang laki-laki. Alam mo, natuwa yung doktor nung inoperahan siya kasi hindi sila nahirapan. Bakit kamo? Kakainom niya ng lagundi, itong kidney stone na ito daw, masyadong malambot kaya madali nilang nakuha sa kidney. So, dinialysis siya from a time. Pero after nung naka-recover siya, recuperate na, wala na siyang dialysis. Pero ang laking bato na nakakuha dun sa kidney niya. Bumara. Hindi siya nakaihi. Pero sabi niya, ito lang sir ang ginawa ko. Yung pinatanim niyo ng lagundi dyan sa planta na yan. Kasi doon niya sa Valenzuela. Yun lang po iniinom ko everyday. Talaga siya nakatulong. Ayaw maniwala yung mga doktor, pero yun lang po ang ginawa ko. That's good. Sabi ko, may mga anecdotal yan. Diba? So, because of the anti-inflammatory effect ng lagundi, diba may constituent anti-inflammatory? Yes, Yun eh. Oo. At saka, Sir Patrick, diba, may tinatanong din kasi siya kung pwede rin daw ba sa bata. Di ba meron tayong lagundi for kids? Yeah. Sir Patrick, lagundi syrup. Diba? Yes. Oo, lagundi syrup. Oo. Kahit sa totoo lang, konting-konti, halos walang adverse effect daw eh. Ang pag-inom ng lagundi. Kaya, gawin nyo parang vitamina na yan. Kung once kaya a day siguro, okay. Oo, kung kaya siguro Sir Patrick na inumin ng bata yung yung talagang lagunditi. Alam mo, sa totoo lang, mapait siya, tapos mainit siya dito. Alam mo, ginagawa ko isang araw, para ako sinisipon. Oo. Tapos medyo yung throat ko kasi galing ko sa labas. Nagpakulo agad ako ng
Bukod pa doon, sinipon ako kasi may kausap ako, sabi niya, ay, binaksinan ako. Tama mo ikaw, binaksinan, hindi mo sinabi agad sa akin. Wala siyang mask. Di ba? Natakot ako. Talaga? Nag-vaccine siya? Nag-vaccine pa. Baka mamaya. Tapos biglang although sabi niya, 13 days na daw. Sige, okay. But still, nakaramdam ako. Kaya pagdating ko sa bahay, kinuha ko yung Happy Cha ko na Lagundi powder. Nagpakulo ako ng konti. Sandali lang. Ininom ko. Nag-inhale ako. Okay? And then, ginamit ko yung extract. Nilagyan ko ng asin. Minumog ko. Ang ganda sa lalamunan. Talaga? Pwede rin pala lagyan ng asin. Yeah, lagyan mo parang pang-gargle. Okay. Sige. Kasi bumili ka ng mga chemical na or synthetic brand yan. Pinakuloan mong Lagundi, lagyan mo ng asin. Ang sarap sa lalamunan, ma'am. Kaya yung mga bata, pagka hindi niya gusto, magmumog muna siya. Okay. Hanggang sa magustuhan niya yung lasa. Or lagyan niya ng asukal. Pwede. Kasi ang dosaging niyan, sa to lang, ma'am, kunyari, 30 grams of or 1 gram of Lagundi powder equals 1 gram of sugar. Sa konting-konting syrup, i-dissolve mo siya. Yun na. Syrup na yan. Pang ano na yan. Gamot na yan. Di ba? Okay, may next pa po tayo kay Mac BT uli. May caffeine po ba ang Lagundi? Sino ang pwede uminom niyan? Bata man, matanda? How old pwede uminom? Yan. Talagang interesado si Mac B kasi sa Japan ako nakabase. Paano ko makaka-order niyan? Meron po ba yan sa Amazon? Yan. Okay. Sa Pilipinas, nasa Lazada, nasa Shopee, yung Happy Cha. Okay? But we also, kumbaga, kung may mga kamag-anak ka, better makapagpadala dyan. Di ba? But ako, previously, nagpadala ako sa Japan kasi pinag-aaralan ko yung process of disinfecting or sterilization. Okay? Nakapagpadala ako sa Japan. It's powder form. It's FDA approved. May CPR. You just text me or just email me sa ghnutripharma@yahoo.com. GH Golf Hotel Nutripharma. NUTRAPHARMA. Nutripharma. So ghnutripharma@yahoo.com. Okay? Mag-usap tayo doon or i-messenger mo si Patrick D. Roquel. Ako yun. Hanapin mo ako. Magpakilala kayo. Ikaw yung taga-Japan. We can send there. Kasi kompleto naman tayo sa documents. Sabihin lang nila, Sir Patrick, na sila ay nakapanood sa Sagip Buhay natin, 'di ba? Para at least alam natin. Yeah. Tapos regularly, mag-subscribe sana kayo sa Puno Sagip Buhay sa dami ng mga ginawa nating episode diyan. Kasi lahat diyan may number, 'di ba? May number diyan, may information. So mako-contact nyo kami anytime. At okay, next message mula kay Andrew Felizardo. Good morning po. Magaling po talaga ang Lagundi. Yan din po ang iniinom namin pag may sakit kami. Mas magaling po talaga ang gawa ng Diyos. Mula kay Mary, kay Ma RY. Ayan. I agree, sir. Let's pray for the whole world. Mula uli kay Mac BT, magkano po ba yan 1 box? Okay. Ang 1 box niyan, 200 grams. That's only 295 pesos. Okay? Kung 295 divide mo sa 200 grams, that's only 1 peso and 95. Tama ba? 295. Divide mo sa 200 grams. So, less than 2 pesos per gram. See? Okay. Ganun kamura. Pag bumili ka ng, hindi ayoko naman. But of course, important yung mga Lagudi market natin nasa Pilipinas. No? But it costs you around 7 pesos to 10 pesos. At dagdag na tanong niya, paano inumin yan araw-araw po ba? Ilang cup sa isang araw? Okay. Kung gagawin mo lang beverage, and that is approved as a tea beverage powder material. Tea powdered beverage, approved by FDA. So anytime, it could be green tea, just like green tea, iniinom mo. Diba, Ma'am Cathy, ikaw, kahit walang nararamdaman, Oo nga. nagtitimpla ka ng Lagundi powder na Happy Cha. Yes. So, maubos na ang aking Lagundi. Yes. You have the supply, don't worry. Okay, but of course, yun nga, pwede mo inumin yan araw-araw kung ayaw mo magkasakit o ayaw mo ma-prevent ka ng COVID-19. Correct. At pag may COVID-19 ka na, di ba, continuous drinking that or taking that at 1.2 grams or that is 1 teaspoon lang. Tama. Gamitin mo. 3 times a day. 3 times a day pala ha.
Pag meron ng COVID, 3 times a day, 1.2 grams or 1 teaspoon. Pero kung wala pa, just a simple tea. Di ba? And then yung sobra mo sa tsaa, hindi mo maubos yung, kasi yung 1 teaspoon, ipakuluan mo siya habang kumukulo yung tubig na 1 litro or 3 cups. Okay? Habang ilagay mo yung 1 teaspoon mo, patay mo after 1 minute or 2 minutes. Di tsaa na siya. Kasi nag-extract na, di ba? And then, inumin mo yung tsaa. Okay? Pag inom mo niyan, pag minatira, yung sinabi ko, lagyan mo ng asin, di ba? Doon sa cup mo, imumog mo, ang sarap sa lalamunan. Right? I hope you appreciate that also. And ako, sabi ko nga, gawa ko ng Diyos eh. Ay lahat sa akin, ina-appreciate ko pag galing sa taas. Oo. Ito, mula kay Bernabe Paita. Sabi niya, branded Lagundi Ascov syrup. Parang sinagot niya si Mac BT. Branded Lagundi Ascov syrup, Ascov capsules. Yung syrup, 195 per bottle. Yung capsule, 37 per 10 cups. Capsule siguro to available po sa generic pharmacies. Yan. Pero, hindi siya tandaan nyo generic pharmacy. I don't know kung may Ascov sila. Oo. At mula at saka yung paggawa ng Lagundi material is important. Yes. Di ba pinakita natin quality sa episode natin, di ba? Yes, yung isang pagka nasusunog yan, wala na po yung masyadong effect, yung nutrient, di ba yung constituent. Yes. Kaya importante, pagka tinignan nyo yung capsule or yung tablet, kailangan green pa. Kulay green pa rin. Green pa, kasi yan yung dahon, tinuyo mo lang. Correct, Okay? oo. Yun na yun. Nagkaroon nga tayo ng comparison eh. Hindi na natin i-mention kung ano. Hanapin nyo sa Puno Sagip Buhay na YouTube. Pati yung, basta sinasabi ko, doon sa lahat ng nakita ko, ang green pa talaga is Plemex. Yan, yes. Yun Kaya ang ganda ng effect ng Plemex talaga. Yes. But of course, yung other Lagundi, subukan nyo rin, walang problema yun eh. But of course, pag hindi ka gumaling, go to Plemex. Oo. Ang gawin na lang nila, Sir Patrick, is try nilang bumili ng iba't ibang uri ng capsule. Yes, and then compare. Para makita nila and then compare. Para makita nila yung pagkakaiba. Kung kaya nilang lasahan nila kasi alam mo, ma'am, tama yan. Right. Kasi sabi nila, hiyang ako dito. But of course, ang tinitingnan natin dito is the quality at effect. Okay? Hindi dahil sa hiyang. Ang kailangan natin is yung immediate effect. Kasi pag sinabi mong ubo, gagaling ka sa ubo. Correct. Right? Hindi yung nag-progress ang ubo mo. Okay, sunod na message mula pa rin kay Bernabe Paita. Yan po ang ginamit ko nung magkasipon ako. Walang titigil hanggat hindi nawawala ang plema. Mula kay Mac BT yan. Okay po ma'am, thank you po sa Mercury. Meron po. Sa Mercury, mukhang wala pa. Sir Patrick, meron daw po ba? Yung Happy Cha, ma'am, magiging available niya sa Generica. Hopefully this May. Sa Mercury, mga June pa kasi pinapadami pa namin yung production. Okay? But of course, kung gusto nyo available, readily, yung Plemex available yan sa Mercury. Wala kayong magiging problema Walang yan. problema Even to other drugstores. Just look for Plemex. Why Plemex? Kasi yan ang talagang nagpaganda ng Lagundi sa Pilipinas. Bispin, kaya ako sinasabing quality, tinulungan talaga ako ni Plemex. Okay? At talagang pinag-ingatan namin ang quality ng leaves. Yun yung importante dyan. Kaya ako nakagawa ng Happy Cha, na powdered form naman. Hindi siya FDA approved as medicine, but FDA approved as tea beverage. Okay? So, pwede nyo kaming tawagan sa 0919-000-1738. Okay? Or 0922-893-8883. Hanapin nyo lang po yung FB page na Puno Sagip Buhay. Puno 3 Sagip Saves Life Buhay. Puno Sagip Buhay. 3 Save Life. Okay? Well, madaling hanapin. At saka ang importante sa atin, 'di ba, Sir Patrick, is that mula dun sa pagtatanim pa lang, sinigurado ninyo na hindi yung lupa na tinamnan ay talagang walang pesticides, 'di ba? Walang contamination. Walang contamination na tinatawag. Hindi, may contamination pero hindi siya ganun kadami. Kaya mo siyang patayin during the process.
yung Yes. mga Tapos contamination. ang sunod doon ay ang maganda ron, Sir Patrick, is that after that, yung process kung paano ninyo pinowderize. Tama? Yes. At ang isang maganda na binanggit ninyo nung nakarang episode natin, in fact, mayroon kayong mga test na isinagawa ng third laboratory. Tama po ba ako? Yung ba tamang termino doon? Ibig sabihin, Yes. ibang kumpanya na nag-test nung quality nung mga powdered, pinowderize ninyo na lagundi. Tama? So, hindi siya bias. Yes, hindi Yeah. siya bias. That's At important, ha? sigurado. Kaya pag nagsasalita tayo, hindi tayo bias. Yes, yes. Although sabi ko, nasabi, Plemex. Tutukan niyo ibang lagundi. Pag gumaling kayo, okay. Pag hindi kayo gumaling, go to the best. Diba? Kasi nga kayo yung supplier ng ng lagundi. Kaya actually, sigurado kayo dun sa quality. Marami akong sinusuplayan na companies. Yung mga nakikita sa butika. Okay. Yan. Pero yung paggawa nila, sometimes, kaya sabi ko, iba-iba doon itsura nagkakaroon ng problema. Yes Gusto ko yung effective. Okay. Diba? Kasi pinagmamalaki natin after nitong clinical trial ng lagundi. Ipagmamalaki natin ang Pilipinas. No, nasa Pilipinas ang Vitex Negundo Lagundi na term. Na kung saan may COVID sa ibang parte ng mundo. Yes. Nakakalipad ito. Kung maganda ang pagkakagawa. Pero kung how siya, kagaya ng yung merong dating Nata de Coco namatay ang because kung ano nung ginawa ng tao sa produkto, yun. Instead na makatulong, nawala. Okay, may sunod na text po tayo. Mula kay parang ang hirap Cynthia siguro to. Mula kay Cynthia, o-order po ako, nasa Japan po ako, Doc. Ayan. Tapos, kaibigan ko may tanim na lagundi. Tapos nilaga niya at ininom, nawala ang sintomas niya. Ano kaya yung sakit ni Cynthia, no? Actually, baliktad yung name niya dun sa sa message. Pero ano kaya yung siguro COVID siguro yung tinutukoy ni Ma'am Cynthia, no? Lamang, Patrick. So, mag-message lang, pakiulit na lang, Sir Patrick, kung saan kayo pwedeng makontak ng mga taong ito. Okay. Alam nyo, makakatulong po kayo sa amin. Hanapin nyo sa mga butika ang mga produktong Happy Cha Lagundi Powder. Okay? Or yung Plemex, or kung ano mang lagundi, no? But of course, sabi ko nga, Happy Cha Lagundi Powder. Meron pa kami isang ginagawang produkto, yung Immune Advance, na may lagundi, may moringa, ascorbate, tsaka zinc. Ay, napakagaling. But anyway, so, ang tulong na hinihingi ko sa inyo, hanapin nyo siya. Kasi pag hindi available doon, isumbong nyo sa akin. Hindi, tawagan nyo po ako para puntahan ko yung butika na yon. Okay? Para maging available siya, readily available. Okay? So that magkaroon din ng idea yung mga butika. But of course, kung tatawag kayo sa telephone number na ibinigay ko, yung 0919-000-1738 or 0922-893-8883 or sundan nyo lang po kami sa FB page Puno Sagip Buhay. Or puntahan nyo lang yung Tuklasin Channel at tuklasin natin Katipunan Channel. Katipunan Channel. Hanapin nyo yung episode nito o yung mga naging episode namin sa Puno Sagip Buhay YouTube. Review nyo lang lahat ng information nandun po. Kung saan nyo mabibili ito, paano kayo magkakaroon. Sa Metro Manila, pag umorder ka ngayon, it's either today then o bukas, nandyan na. We deliver as para sa Camarines Norte, Dipolog City, sa iba't ibang parte ng lugar natin sa Pilipinas. Okay? At immediately nakakapag-communicate kami. Basta iwanan nyo lang yung pangalan nyo, address nyo, telephone number, no, we will communicate, we will send messages to you. Tatawagan namin po kayo. So, ganun lang po kadali. Kaya, sana po ay patuloy nyo na hanapin ang Happy Cha. No? Happy Cha Lagundi Tea. So, yun yung importante. Mamaya, makita nyo sa segment natin dito kung ano yung Happy Cha na mga sinasabi natin dito. Because that's the only powdered material na talagang kitang-kita nyo, green pa ang leaves. Tinuyo lang namin, tinanggal namin yung mga bacteria, E. coli, lahat ng mga may contaminants yan. Pinag-ingatan namin ng paggawa niyan. Kaya pagka yan ininom nyo, it's really help you with your sickness o yung kaba nyo sa COVID-19. Okay.
Nag-enjoy kami masyado. Sa Sana. usapan, Sir Patrick. Lumagpas na pala tayo sa oras. But ang Ako, thank you, daming Ma'am Cathy. impormasyon. Actually, ako nga gusto ko pa magtanong, Sir Patrick, kasi alam ko medtech ka. Kasi medyo na ano lang ako dun sa kaninang binanggit mo na, di ba, pagka nabakunaan yung tao, kumbaga parang hindi mo na siya dapat pala na nakikisalamuha kasi may virus 2 siya. days. Oh. Diba? 2 days dapat. So, 2 days mo na siyang mag-isolate para hindi siya makahawa. Kasi ang nangyari, yung iba, porke nabakunahan, ay, masayang-masaya na ako. Parang akala nila, ligtas na. Diba, Sir Patrick? So, Yeah. Tapos ang isa pang nakita kong problema is that may unexplained ka kanina Ito yung Sinovac, ayon din dun sa na-interview ko sa tuklasin natin. Ito yung sinasabi mong patay na virus na kung Inactivated. Ito yung sa Sinovac kasi yung sa Moderna, AstraZeneca, tsaka yung sa Johnson & Johnson. Kaya parang pinull out muna sila dahil nga merong blood clotting na nangyari, may adverse effect, di ba? Kasi nga, live virus pati siya, di ba, Sir Patrick? At actually, inactivated din siya. Yung mga spike proteins yan ang kinuha. Okay. Pero sabi ko nga, paano ma-iisa-isa yung spike proteins niya? Ang medyo tanong ko lang, Sir Patrick, yung sinasabi mong RNA na dangerous. mRNA. Medyo although technical siya, pero malaking bagay kasi na maintindihan namin hindi nakakaintindi kung bakit siya, pakiulit lang po yung portion na yun. Based do sa explanation natin kanina, yung vaccine na mRNA, messenger RNA, di ba? So ang kinuha niya dito is yung strand ng RNA nando sa nucleic acid, di ba? Yung virus kanina. Kaya sinimulan ko kung ano yung virus right? So yun ang kinuha. Tapos pagka tinurok sa iyon, tapos gagawa siya ng spike proteins. Something like that Sorry po hindi ako masyadong dahil yung mga terms ng studies, basically, vaccine na. Hindi man ako nag-aral sa vaccine di ba? But it will message your RNA, your genes na magpapadami siya ng parang spike proteins. Hanggang sa later on, marirecognize siya ng iyong katawan, ng iyong antibody. Once na-recognize yan, papatay niya ngayon yun kasi foreign body yun Antigen ang tawag doon. Di ba? So magre-react yung katawan mo, kaya ka nagkakasakit, kaya ka may lagnat, may feverish, di ba? Masakit ang katawan mo, namamagayo, mayroon kang sakit yung binakunahan sa'yo. Yun ang reaction ng katawan mo. Okay? Kasi lumalaban siya. After some times, meron ka ng antibody for that kasi kilala niya na yung mRNA na yan. Okay? Na vaccine. Now, bakit siya contagious? Sabi nga natin, mabilis ang paghawan niya yung strand ng RNA na yan. Okay? Bakit? Kasi mabilis siyang mag-multiply sa katawan, mag-replicate. Compared mo sa DNA virus. Di ba? Mabilis siyang mag-replicate. Kaya ano ba yung mga example ng mga RNA viruses? Ito yung katawagin natin HIV, hepatitis, di ba? Yung coronavirus, yung mga RNA. So, dumikit ka lang. Ako nga, yung auntie ko, one time last year, February 20, nakibeso-beso lang ako, may sipon siya. Immunocompromise ako. Alam mo, the following day, papunta ako ng Israel doon. Diyos ko po, nagkaroon ako ng nahawa agad ako. Ang bilis. So, ganun ka-contagious yung common colds. Di ba yung flu? So, yun That is our RNA viruses. Okay. See? But of course, to explain that, it's really on the structure of this particle. Okay? But ang pinaka-example, ang pinaka-sinasabi lang natin, mabilis siyang mag-replicate, mabilis siyang mag-signal. Kasi parang
wala siyang identity. Ako lang ito. Ako lang bahala sa sarili ko. Pero ano Wala yun, siyang pakialam. may tendency po ba siya na daigin niya yung DNA natin? Para bang ibabaguhin niya yung DNA natin? Di ba ang sabi din sa report kanina, once na nakapasok siya, kino-convert niya yung RNA niya to DNA. Kaya nga di parang Diba? So may double personality ngayon siya. Oo. O, hanggang sa nakapasok niya sa katawan Parang mo. kino-clone ka na niya. Yeah, ganun. Something like, Oh my so God. something like that. No? I mean, let's study on that. But of course, sabi nga, di ba, transition siya from RNA to DNA. Kaya nga. Ano ba yung nasa katawan mo, di ba, DNA? Kaya nga sabi, pagka, di ba sabi, DNA. pag hindi ko to anak, o paano ko, papa-DNA testing tayo. Kaya nga. That's the only reason lang Diba? Because of the chromosomes. Yung chromosomes mo, kayo lang ang mag-identify. Kaya na anak ko nga. to, tatay ko to, nanay ko to. Patay tayo dyan. So doon tumatakbo yung ating di ba, storya. Oo nga. Oh. Okay, sir. At it's time Galing, no? Ngayon ko lang din naintindihan. Natutuwa ako Yeah, sa that's usapan very, natin. At least mas kumbaga pinaliwanag natin sa mas madaling intindihin na mga Yes. katulad namin na hindi masyadong technical dahil isa kang medtech, di ba? At least ang karanasan mo sa laboratory ay kumbaga kahit paano may pinanggagalingan, may pinaguhugutan, Sir Patrick. Okay? Kaya, naku po, salamat sa inyo at nakinig kayo. Sobra ba tayo sa isang oras? More than. But anyway, I hope but very it's okay. interesting at saka informative yung ating presentation. Natulog ko kanina ng mga 2:00 na madaling araw para sa presentation ito. Hinanap ko lahat ng paraan para magbigay sa inyo ng magandang information. But of course, sabi ko, simpleng lang naman ako. You can still research on everything and puntahan nyo lang po yung YouTube, Puno Sagip Buhay. Kung gusto nyo ulitin itong ating episode nito, reviewin nyo, panoorin nyo, and then research nyo. That is very important. Yan ang magagawa mo sa sarili mo para hindi ka maapektuhan ng COVID-19 o hindi ka magkasakit because of the viruses. Alam natin mga bakterya di ba? But the viruses is very contagious. Why? Because it is a lason. Okay? So lason yan. Rabies is lason, yung mga viruses na yan. So kaya pag-ingatan natin. At tamang informasyon, tamang kaalaman ay magiging ligtas ang ating katawan, ang ating pamilya. Kaya yun ang very important message, no? So, keep sharing, keep subscribing sa aming Puno Sagip Buhay YouTube channel at dito po sa KDP Katipunan channel. So, hanapin nyo lang po kami dyan. Lahat ng impormasyon nandyan na po. Kaya salamat po sa inyong pakikinig, salamat po sa inyo at sana po magkita-kita tayo palagi sa YouTube at pagkita-kita tayo dito sa ating Katipunan channel. So, salamat, Ma'am Cathy. Thank you very much. Thank you. Yes. At maraming salamat din sa lahat ng ating mga tagapanood. Bye-bye. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang tsa ang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad, puro at subok na. Richcorp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough at tuklasin ang marami pang health benefits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-Happy Cha. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Citronella Andas. Ang kauna-unahan at natatanging all-natural derma antibody spray na magbibigay proteksyon laban sa virus, bacteria, fungi at insekto. Citronella Andas all-natural derma antibody spray. Panlaban sa pandemya at nakamamatay na mikrobyo. Nagtataglay ng pure citronella grass oil at water extract o hydrosol dahil distillation ang paggawa nito. Citronella Andas all-natural derma antibody spray. 100% oil and water from
green leaves of citronella, all natural ingredients, ang inyong pangkontra at depensa sa laganap at kinatatakutang mga sakit. Citronella and Dust All Natural Derma Antibody Spray. Protektado ka na. Detoxifier pa. Tanggal mga skin antigens. Panayad sa skin o kutis mo. Non-oily at hindi nakaka-dry. Citronella and Dust All Natural Derma Antibody Spray. A quality product of Rich Corp. Enriches lives. Rich Corp. #Healthy Nation Philippines. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page Puno Sagip Buhay at mag-subscribe sa YouTube Puno Sagip Buhay. Inyong napakinggan, Sagip Buhay. Ang gabay ninyo sa kalusugan at kabuhayan. Sagip Buhay. Hanggang sa muling pagtatanghal.